Nagsisimula ang pelikula sa isang news broadcast na nag-ulat tungkol sa isang political prisoner na nagngangalang Yuri Kemerev na pinaghihinalaang may mga isyu sa kandidato para sa ministro ng depensa ng Russia na si Viktor Chagarin, dahil nagtataglay siya ng isang dokumento na maaaring makakasira sa karera ni Viktor. Samantala, binisita ni Viktor si Yuri sa bilangguan at pinilit siyang ibigay sa kanya ang mga sikretong file na may kinalaman sa kanya. Ipinapakita nito na si Victor ay isang taong may kapangyarihang gawin ang anumang gusto niya. Nang maglaon, sa opisina ng CIA, nakatanggap ang mga ahente ng ulat na pinaplano ni Victor na patayin si Yuri. Kasabay nito, makikita natin ang isang lalaking nagngangalang Jack na papunta sa isang bar para patayin ang kanyang target. Bago patayin ang target, binanggit ni Jack na binigyan siya ni Yuri Kemerev ng impormasyon. Sa ibang lugar, nakita ang isang lalaking nagngangalang John na nagsasanay sa pagbaril, ngunit nilapitan siya ng kanyang kasamahan na nagngangalang Murphy. Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Murphy kay John na natagpuan niya ang kanyang anak na kasalukuyang nasa isang mahirap na sitwasyon dahil ang kanyang anak ay nakakulong dahil sa isang kaso ng pamamaril sa Russia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si John ang ama ni Jack. Nang marinig ito, inilabas ni John ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyang baril ng ilang beses sa target bago nagmamadaling pumunta sa airport para umalis patungong Russia. Sa paglalakbay, tinitingnan ni John ang mga file tungkol sa kanyang anak na matagal na niyang hindi nakikita. Sa kabilang banda, si Jack ay iniimbestigahan ng mga awtoridad ng Russia. Sa sandaling iyon, casual na binanggit ni Jack na maaari niyang tulungan ang mga Ruso na makahanap ng ebidensya na pagmamay-ari ni Yuri hanggat siya ay nakikiisa sa kanya. Sinabi rin ni Jack na titistigo siya, na sinasabing inutusan siya ni Yuri na patayin si Anton sa bar kanina. Pagdating sa Russia, habang sumasakay ng taxi, nagreklamo si John tungkol sa kung paano laging masikip ang mga kalsada sa Russia, lalo na sa Garden Roundabout. Dahil dito, pinayuhan ng taxi driver si John na maglakad, dahil matatagalan pa kung dadaan sila sa Garden Roundabout. Hindi nagtagal, nakita sina Yuri at Jack sa iisang sasakyan na patungo sa isang paglilitis na mangyayari sa harap ng isang courthouse na puno ng mga nagpoprotesta na napupuot kay Yuri Kemerev. Sa madaling salita, nakita ni John ang kanyang anak na naglalakad papunta sa courthouse. Sa loob ng pagpasok ng dalawang bilanggo sa courtroom, nagkaroon si Jack ng pagkakataon na makalapit kay Yuri. Kasabay nito, napansin ni John ang isang armored vehicle at mga sniper na nakaposisyon sa rooftop sa labas ng courthouse. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, sinenyasan ni Jack si Yuri na handa siyang iligtas siya habang maraming itim na sasakyan ang dumating, at lumabas na may bomba sa loob ng isa sa kanila. Ang pinuno ng squad sa loob ng armored vehicle pagkatapos ay nag-activate ng bomba at agad na sinimulan ang operasyon. Napag-alaman na sila ay mga tauhan ni Victor na nagtangkang dukutin si Yuri habang ang misyon ni Jack doon ay iligtas siya. Sa kasamaang palad, nagtagumpay ang koponan ni Victor na pasukin ang courthouse. Bukod pa rito, sa panahon ng misyon, ang babaeng kasali sa operasyon ay hindi nagpakita ng pag-aalinlangan sa pagpatay sa mga tao na naruroon. Sa kabilang banda, matagumpay na naipasok ni Jack si Yuri sa kotse, kaya nagtataka si Yuri, at siya ay nagtanong tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Jack. Gayunpaman, ang sagot lamang ni Jack, siya ay isang kaibigan. Kasabay nito, hinarang ni John ang kanilang sasakyan, na ikinagalit ni Jack nang makita niyang dumating ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, biglang lumabas si Yuri sa kotse, ibinunyag ang kanilang lokasyon sa kalaban. Ito ay humahantong sa isang habulan sa pagitan ng kotse ni Jack at ng mga sasakyan ng kalaban. Nang makita ang kanyang anak na nagmamaneho, mabilis na nagnakaw si John ng kotse upang habulin sila, kahit na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Jack. Sa panahon ng paghabol, naging malinaw na si Jack ay isang ahente ng CIA na sinusubukang tulungan si Yuri. Nang humingi ng tulong si Jack sa CIA, hindi nila siya matulungan dahil huli siyang dumating sa nakatakdang lokasyon. Nang marinig ito, agad na sinisi ni Jack ang kanyang ama sa pakikialam sa kanyang mga pagsisikap kanina, na naging sanhi ng pagkaantala sa kanyang misyon. Pagkatapos ay nagpatuloy ang paghabol kung saan natagpuan ni Jack ang kanyang sarili na na-corner ng ilang beses. Gayunpaman, nagawa siyang tulungan ni John sa pamamagitan ng pagharang sa armored vehicle hanggang sa kalaunan ang sasakyang minamaneho ni John ay pinabagsak ng kaaway.
Hindi sumuko, nakakuha si John ng isang bagong kotse sa pamamagitan ng pagpapahinto sa isang dumaraan na sasakyan, ngunit nahuli siya ng kaaway habang sinubukan niyang pigilan ang paghabol. Nang makita ito, hindi magagawa ni Jack na iwan ang kanyang ama, kaya nagpasya siyang bumalik at iligtas si John. Nang nasa sasakyan na si John, pinagalitan ni Jack ang kanyang ama, sinabing ang pagkakamali niya ay muntik nang mabigo ang kanyang misyon. Gayunpaman, mahinahon na nakipagtalo si John na talagang tinutulungan niya si Jack. Sa ibang lugar, nakatanggap si Victor ng ulat na nakatakas si Yuri kasama ang mga Amerikano. Sa madaling salita, dumating si Jack sa hideout ng CIA kung saan naghihintay ang isang ahente ng CIA na nagngangalang Tony, at agad niyang hiniling kay Yuri na ibigay ang dokumento. Nang makita ang The Hideout, napagtanto ni John sa unang pagkakataon na ang kanyang anak ay isang ahente ng CIA. Samantala, nagbigay ng impormasyon si Yuri na ang dokumentong hinahanap nila ay matatagpuan sa isang hotel sa Ukraine. Gayunpaman, bago ihayag ang lokasyon, humingi siya ng deal para matiyak ang kaligtasan ng kanyang anak. Hindi nagtagal, nakita si Jack na nagtatago ng kutsilyo sa kanyang sapatos habang tinawagan ni Yuri ang kanyang anak, inutusan itong makipagkita sa kanya sa hotel sa Ukraine. Kasabay nito, biglang tumunog ang mga putok ng baril, at ang isa sa mga bala ay tumama sa braso ni Yuri. Nang makita ito, mabilis na nag-trigger si Jack ng isang emergency na pagsabog sa pagtatangkang makatakas mula sa sitwasyon. Nagtungo silang tatlo sa hotel sa Ukraine. Sa paglalakbay, sinisisi muli ni Jack si John sa pag-abala sa misyon na 3 taon na niyang ginagawa. Pagdating sa harap ng hotel, naganap ang pag-uusap nina Yuri at John kung saan nagpahayag ng panghihinayang si John sa pagiging masyadong nakatuon sa kanyang trabaho at hindi pagbibigay ng oras sa kanyang mga anak. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig ni Jack ang buong usapan. Pagkatapos, nagpatuloy silang tatlo sa kanilang paglalakbay patungo sa hotel sa Ukraine. Habang sinubukan nina Jack at Yuri na humanap ng paraan para makapasok sa hotel nang hindi napapansin, hindi inaasahang nakipag-ugnayan si John sa mga gwardya at binayaran sila, na naging dahilan upang mas mapapadali ang kanilang pagpasok sa hotel. Pagdating doon, sa wakas ay muling nakasama ni Yuri ang kanyang anak na si Irina, sabik na inaasahan ang kanilang muling pagkikita. Nang makitang ligtas ang kanyang anak, sa wakas ay kinuha ni Yuri ang susi ng dokumentong matagal nang hinahanap ni Victor. Nang kukunin na sana ni Yuri ang susi ay biglang sumulpat ang kalaban. Nagtraidor pala si Irene sa kanyang ama dahil pakiramdam niya ay pinabayaan siya at nangangailangan din siya ng pera. Nang malaman ito, napilitang sumuko sina Jack at John dahil nasa panganib si Yuri. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng kaaway sa wakas ay ipinahayag ang kanyang sarili at ibinunyag ang kanyang palayaw na, The Dancer, dahil sa harap nina Jack at John, nagsimula siyang sumayaw. Maya-maya pa ay nakarating na si Irene sa rooftop at naghanda ng umalis. Samantala, patuloy na tinutuya ni The Dancer sina Jack at John, ngunit nagsimula silang tumawa sa sitwasyon. Ito pala ang diskarte nila para maabala si The Dancer, na pinayagan si John na makalaya gamit ang kutsilyong itinago niya. Nang magkaroon ng pagkakataon, matagumpay na nilabanan nina Jack at John ang kalaban sa pamamagitan ng pagbaril sa salamin na kisame ng hotel. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, si The Dancer ay nakatakas mula sa eksena. Dahil sa kaguluhan, inatake silang dalawa ng kalaban mula sa isang helicopter, kaya napilitan sina Jack at John na tumakas gamit ang emergency exit sa labas ng hotel. Kasabay nito, matapos mabigong alisin sina John at Jack, iniulat ni The Dancer ang lahat kay Victor, na nag-utos sa kanya na kunin ang lihim na file sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, kapag nakumpleto na ang lahat, binigyan ni Victor ng pahintulot si The Dancer na patayin sina Yuri at Irene. Sa kanilang pagtakas, nagkaroon ng maikling pag-uusap sina Jack at John dahil may sugat si Jack sa kanyang tiyan. Kaya naman, ibinahagi niya sa kanyang ama ang impormasyon tungkol sa mga file na matagal nang hinahanap ni Victor. Lumalabas na ang mga file ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kaso ng Chernobyl na nagpapakita ng mga mapanlinlang na aktibidad na isinagawa ni Victor kung saan si Yuri ay ginawang scapegoat. Ang kaso ng Chernobyl ay tumutukoy sa nuclear disaster na naganap noong 1986 at plano ni Yuri na sirain ang karera sa politika ni Victor gamit ang mga file na ito. Sa susunod, tinangka nilang magnakaw ng nakaparadang sasakyan.
Sa sandaling iyon, pinili ni Jack ang partikular na kotse na iyon dahil alam niyang may mga armas ito sa loob matapos mapansin na tila kinakabahan ang may-ari na mahuli siyang nagdadala ng mga armas sa isang bar. Matapos matagumpay na makuha ang kotse, mabilis silang umalis patungo sa Chernobyl dahil alam ni Jack na si The Dancer ay pupunta doon dahil ang mga kasangkot na file laban kay Victor ay matatagpuan pa rin sa lugar na iyon. Sa kabilang banda, nasa Chernobyl na si The Dancer. Kasama sina Irina at Yuri, nakasuot din sila ng radiation suit dahil nananatili pa rin sa site ang natitirang radiation mula sa Chernobyl incident. Hindi nagtagal, dumating sina Jack at John sa labas ng lokasyon upang simulan ang operasyon para iligtas si Yuri. Matapos suriin ang lugar sa labas ng gusali, napansin nilang maraming gwardya ang nagbabantay sa lugar. Bilang resulta, alam ni Jack at John na kailangan nilang maghanda para sa isang mapanganib na misyon upang makapasok sa lugar na puno ng radiation. Bago magpatuloy, ipinahayag ni John kung gaano siya nasiyahan sa paggugol ng oras kasama si Jack. Binanggit pa niya kung gaano siya ka-proud sa kanya at kung gaano niya ito kamahal, at ganoon din ang nararamdaman ni Jack. Samantala, si The Dancer at si Irina ay inihahanda ang lahat sa pamamagitan ng pagdadala ng pinaghalong 274 na sangkap upang i-neutralize ang radiation sa vault at sa paligid nito. Kapag ligtas na ang lahat, tinanggal ni Irina at ng iba pa ang kanilang mga gamit na pangproteksyon. Sa madaling salita, nahanap ni Yuri ang vault kung saan nakakita sila ng ilang purong uranium na handa ng kunin. Gayunpaman, si The Dancer ay walang pakialam sa uranium, dahil nakatuon lamang siya sa mga file ni Victor. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binaril ni Yuri ang The Dancer sa ulo, pinatay siya, at ipinakita na ang tunay na kaaway ay ang kanyang sarili sa lahat ng panahon. Lumalabas na sina Yuri at Irina ay gumawa ng plano upang sirain si Victor sa pamamagitan ng pagkuha ng uranium mula sa Chernobyl upang ibenta sa ibang mga partido. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng extraction team ang kanilang pagsisikap na ilipat ang uranium habang si Yuri ay nakipag-ugnayan kay Victor gamit ang telepono ni The Dancer, at sinabi niya ang kanyang tagumpay. Sa pagkakataong iyon, nagpahiwatig si Yuri na malapit nang babagsak si Victor. Kasabay nito, naramdaman ni Irene na may mali nang makita niya ang ilan sa kanyang mga tauhan na patay na. Samantala, napasok na nina Jack at John ang vault hanggang sa biglang lumitaw muli si Yuri, na nagkukunwaring walang alam sa nangyayari, kahit na nakita ni Jack ang lahat ng uranium doon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni John na si Yuri ang tunay na kalaban, lalo na pagkatapos makita ang walang buhay na katawan ni The Dancer. Pagkatapos ay hinarap ni Jack si Yuri, napagtanto na ang file ay hindi kailanman aktwal na magagamit laban kay Victor. Ginagamit lang ito ni Yuri para samantalahin ang kapangyarihan ni Victor upang ayusin ang kanyang pagtakas mula sa bilangguan. Sa makatuwid, sinaktan nila si Yuri, dahil sa pagkadismaya ni Jack. Sa ibang lugar, napagtanto ni Irene na nasa panganib ang kanyang ama, kaya't sinubukan niyang puntahan ito kasama ang kanyang mga tauhan. Akmang kukunin na nina Jack at John si Yuri, biglang dumating si Irene at nagpaputok para pigilan sila. Dahil dito, nabitawan nina John at Jack si Yuri, at siya ay nakatakas. Pagkatapos ay pinaulanan sila ng bala ng mga tauhan ni Irene, ngunit matagumpay na naglunsad ng counterattack si Jack gamit ang isang granada, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Kasabay nito, nakita si Yuri na sinusubukang tumakas sa pamamagitan ng pagdaan sa rooftop habang si Irene ay nasa isang helicopter na dala ang uranium na balak nilang kunin. Nang makita ito, nagpasya sina Jack at John na maghiwalay, hahabulin ni Jack si Yuri habang si John naman ay haharap kay Irene. Sa hindi inaasahan, si John ay gumawa ng isang matapang na hakbang sa pamamagitan ng pagmamaneho ng isang kotse ng direkta patungo sa helicopter, na nagdulot ng kaguluhan. Nang makita ito, sinamantala ni Jack ang pagkakataon at nagawa niyang pigilan at ihagis si Yuri. Sa kasamaang palad, ang paghagis ay humantong kay Yuri na agad na mamatay dahil tumama siya sa mga blades ng helicopter. Nang makitang wala na ang kanyang ama, nakaramdam ng pagkakasala si Irene at sinubukan niyang patayin sina Jack at John. Sa kabutihang palad, nagtagumpay silang tumalon sa tamang oras, ligtas na nakatalon sa isang swimming pool. Ang huling eksena ay nagpapakita kina Jack at John na magkasamang naglalakad. Sa sandaling ito, sinabi ni John sa kanyang anak na dapat nilang tandaan ang lahat ng kanilang ginawa, kabilang ang katotohanan na napakahirap pumatay ng isang tulad ni John.
Ngayon ang katangiang iyon ay nailipat na niya sa kanyang anak na ginagawang mahirap patayin si Jack. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.